Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lakas na manatiling mapagpatyag at iprioridad ang kaligtas lalo sa gitna ng pananalasa ng bagyong Hapon. Ang Pangulo, pinipilitan na napakalaan ang kapakanan ng taong bayan. Kaya naman inatasan na niya ang lahat ng mga local government units, emergency services at pinautulang hensya na patuloy na i-monitor ang sitwasyon at ihanda ang lahat ng kakailanganing tulong sa mga potensyal ng bagyo. Na tumatalakay sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Nagpapatrol, Jeffrey Hernandez. Napuno ang sinihan at pinalakpakan ang Environmental Visitor Film ng Thousand Forest sa special screening nitong Sabado. Tumalo ang mga bilang kapataang artista award-winning actor na si Dominic Ochoa. Nanood din si ABS-CBN Foundation Director for Advocacy, Ernie Lopez. Welcome to the 25th Forest Camp Philippines. Tungkol sa buhay na limang kabataan na sina Sunshine, Champ, Rashid, Sky at Lorena at paano nila pinahalagahan ang pangangalaga sa kalikasan. Ano ito sa mga tunay na pangyayari at inspirasyon na iniwan ni dating Environment Secretary at philanthropist na Lopez. We're basing it from our experiences in GDIAs for the past so many years, since season 1. So we've brought together all those stories and then divided it into the lives of 5 teenagers. They will grow as a, not just as a youth, but also as a steward ng environment. Tampok din sa pelikula ang 8 original na komposisyon ni Jenny Chan. Magandang pelikula ito na ginawa alang-alang sa kapatid ko si Gina. Gusto niya bigyan ng pansin yung mga advocacies niya, hindi yung sarili niya. So, yan. Inisip niya, nagawa na lang sila ng movie tungkol sa environment. Yan naman talagang pinaka-advocacy ng kapatid ko. It raises awareness towards the effects that climate change is currently causing to our world. And kailangan natin magtanim pa ng puno upang maligtas ang kalikasan natin. Right premiere night ang pelikula sa June 25 at ipanalabas sa mga piling sinihan simula sa June 26. Jeffrey Hernandez, ABS-CBN News.
social media ang mga remote control miniature jeepneys o Toy Jeep. Gawa ito ng isang fresh graduate at call center agent na si Kyle Patrolo Ryan Aliwas. Mayaring tulad ang mga ito sa mga tinatawag na patok na jeep na mahaba ang kaha at nakukulay ang ilaw. Kwento ni Ryan taong 2017 na magsimula siyang bumuo ng toy jeep. Umabot umano ng 2 buwan bago nabuo ang kanyang unang toy jeep. Noong panahon ng pandemya, nagsimula siyang magbenta online sa tulong ng mga kaibigan sa toy jeep community. Aniya, nakagawa na siya ng mahigit 100 toy jeeps na ibinibenta niya ng 1,000 hanggang 10,000 pesos. Depende sa gamit ng makina, ginamit na makina, pyesa at disenyo. Ayun o. Cute. Kumagyan yung pinapatrol ang Walang ilaw. jeep. At saka walang ilaw. Pero nakawin no? Yung mga bata ngayon, hindi na nila alam yung ganyang laro-laro kasi nasa laptop na o nasa computer games. Gusto ko rin ng ganun kasi sa koleksyon, dati may Matchbox. May mga may makikita ka pa. Ang mahal na. Bago, dahil Medyo malaki. Mahal din pala 10,000. Sa mga inuulan dahil sa mga bagay po, lalo yung Quezon. Dahil tumaas na yung signal, so ingat po mga kapamilya. At yan, ang mga dapat nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live. Z, para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Mapapakinggan na rin ang TV Patrol sa ilang favorite music o FM radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ben Fernandez. Mapapanood ng live ang TV Patrol at i-play ng iba pa mga paborito yung pala sa iWantTV.com. Sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa All TV. Ako po si Alvin O'G. Dito kami, nag-iingod para sa inyo sa Advance Room. Hindi na naman natuloy mga kababayan yung nausog rally sa Tacloban. Galit na naman po yung mga DDS. At saka si dating Pangulong Mauli nag-open letter po. Ayan po mga kababayan yung open letter to the people of Tacloban and the Philippines. Naglabas na lang ng sama ng loob. Dahil na niya Mr. Maravillas, ano ang sabi? Ginigipit daw sila. Weather lang po yan. Sabi nga po ni dating Pangulong Era Estrada, galit po yung mga organizer. Kasi daw yung binyo, mga kababayan, yung Freedom Park na pagdadausan sana nila ng Murabi. Ang tawag ng ibang murahan na rally, may mga nakapark na naman po na mga dampo palang trucks. Kasi kayong hotel, kung saan po sila tumuloy, na wala ng kuryente. Sa lugar nila, at yung advice ko ng hotel, mga tourist, What's it doing there? tama sa stay nila ko. So, siyempre, ang init ko, ngayon, ang isa pa nilang problema ko, pati yung panahon, hindi man nakisama, biglang dumating mga kababayan yung bagyong si Agonto, cancel yung flight, tigil yung mga biyahe. Nakita ninyo, pati yung hindi nakikiayon po sa inyo, pati yung panahon,
Kasi, alam ng Diyos kasi, mga kababayan, ng intensyon nito mga tao ito, manggulo, destabilization. Tama ba? O ngayon, before ko sa inyong i-share mga kababayan at pag-usapan natin itong open letter ko ni Maudix para sa mga taga-Tacloban at sa buong Pilipinas. Click subscribe na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial para po rin po nila ang kabanlan na Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colosal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colosal Fitness Gym is located at third floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Silon Maravillas, contact number 0906-802-0949. Andal. Yan po yung aming Innova. Lagi na po matao sa amin. Kaya mga bagong clients po. Very good po yung aming gym. Napakalinis, napakaganda. Pati po mga foreigners, o mga British tourists po siya dito sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Yan yung mga Colosal boys namin. Di ba? Mga macho men ng Colosal Fitness Gym. Ang gagwapo nila, mga kababayan, parang mga K-pop. Di ba? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Zero, galing pong South Korea. Whitening po siya, tingnan ninyo ito sa ating anak ng Telemetry Premium. For inquiries, punta lang po kayo sa kanyang FB, Messenger, Chris Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Denting Cream, pinapahid po sa mga palset, may affected area. Mainam po ito mga kababayan sa mga pains at paninigas sa mga katatatuan. Ito naman po, Automax Razor Zero. So, magkakamat ito. Anti-aging po siya. Luwidok po yung sa mga cancer patients naman po, baka lang doktor yung prescribe. May siya rin extra-cream. Hindi man po siya naman food supplement siya. Walang gawa siya ng kapabayan sa Goji-Berry. Yung Goji-Berry may anti-cancer properties. So ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos sa Mr. Maravillas. O, balikan natin yung kwento natin. Yan po si Placido, isa sa mga organizers po ng Usog Rally po sa Tacloban. Nang gagalaiti sila po kasi hindi na naman natuloy. Anong matuloy po na masama yung panahon? Ang reklamo nila, yung dati, nare-restrict daw sila, dinigipit, at isa pang reklamo nila, walang pumapatol sa kanila daw na mga national television. Hindi man po interesado, nagko-cover lang sa kanila, yung SMNI at yung mga DDS vloggers, yung mga DDS vloggers po, hindi na rin nakarating. Cancel yung flights, cancel yung biyahe po, masama yung panahon po. Pakinggan natin yung sinasabi mga kababayan ni Placido. Tayo ng napakaraming sundalo. Kukuha pa ba tayo ng mga kagamitan pandigma? Samantalang yung mga kababayan natin, dinadaan na lang sa kanta. Siyempre, kailangan i-secure yung area. Baka may magsamantala tulad noong panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagkaroon ng bumbahan, kaya na-declare po yung martial law. Yung
yung mga bombings pala po na isinisisi sa Administrasyon Marcos Senior, kagagawa ng kalaban ng Marcos. Isinisi ko, tulad ng Plaza Miranda bombing, sila man lang pala, may nagsamantala para natungan yung gulo. Alam na po ng ating administrasyon ngayon ng mga strategy. Kaya ang ginagawa po, preemptive action. Ang intention ko, destabilization, hindi man nila tinatago yung intention. Gusto nilang lusobin na yung Palasyo Malacanang. Kaya sila nag-iikot sa buong Pilipinas, mga kababayan, para mga panyak, mag-gather ng support sa kanilang destabilization efforts. Ang ambisyon nila, iloklok si Inday bilang kapalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na patapusin yung ating Pangulo. Gustong itulan kay Iraq. Hayaan ba kayo niyan ng ating gobyerno? Yan ang ginangalngal, mga kababayan, itong leader nilang si Placido. Tuloy natin yung sinasabi niya. Nangakong 20 pesos na bigas. Naghanap lang 20 pesos na bigas ba? Ginagawa ko nila puro superficial No? Katulad nung may sinasabi, pababain ng 30 pesos. Pero yan nung hindi pang matagalan yan. Bakit po ano nangyayari? Tumulong kasi kayo sa pagbukal ng lupa. Ang ginagawa ninyo, panggugulo. Yung tatay ninyo, si Maudit, hindi nga 20 pesos yung promise, 7 pesos per kilo. O bakit hindi kayo, hindi ninyo inahanapan? O yan siya, Official Gazette, Rodrigo Rua Duterte Third State of the Nation Address, July 23, 2018. Ayan pa. We're also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform which I have certified as urgent today. Kaya walang maniwala sa inyo. Sinasabi ninyo imposible yung aspirations ng ating Pangulong Marcos to lower the price. Tigil mo yung cellphone mo na yan, pag ganyan. Iniinsulto ninyo. Kakapatisyo. Makakanta pa kayo during the rally Kago ka ha. ng 20 Kilala pesos mo na ko. bugas. Mga Kung visit nasaan sa'yo. na yung 20 pesos na bugas. Durugin ko yung Ba't mukha hindi mo, ninyo kala mo, hanapin kay Maudit kung Ba't ka nasaan naubo? yung promise niya? Problema mo, ba't naubo ka? Ayan o. Tanga ka ba? State of the Nation Address of Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines, to the Congress of the Philippines. Delivered at the session hall Na-addict ka of dyan the sa House of cellphone mo. Representatives, Sinasabi ko Batasang sa'yo. Pambansa Complex, Quezon City, Wala ka nang July, ginagawa ha. 23, 20. Ayusin mo, wag ka magmadaling kumain. Baka sungal-ngaling ko pa mukha mo. Para alam ng ating mga mamamayang Pilipino na mas matindi yung promise sa SUNA mismo ginawa ni Maudit, 7 pesos per kilo. 7 pesos per kilo. Natapos yung 6 years term ni Maudit na tumat. Di ba hindi? O ngayon, magto 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May 20 malapit na sa 20 pesos. Galing kayo, gusto ninyong palitan at iluklok sidang. Kaya walang maniwala sa inyo po. Kasi yung mga akusasyon ninyo po, yung mga issue ninyo, walang base. Si Maudit, yung riniraise niyang issue, yung extension daw ng term of office ng mga local officials, pati ng presidente, yung chacha. Wala ba po gano'n? In your imagination, tuloy natin yung mga balotagi po, mga baseless accusations nitong mga organizers ng NAOSO. Ang nangyayari po, ang ating mga lupain na talagang design po yan sa sakahan, hindi po nagagamit. Lahat po ng mga umuupo ngayon, mga tumatakbong politiko, Hindi mo nakita doon sa Mindanao yung mga pinamigay na mga titulo at mga gamit sa pagsasaka ng mga beneficiaries ng Comprehensive Agrarian Reform Program.
Pati yung utang sa bangko, hindi na siningil ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinamigay yung lupa ng libre. Wala kayong statement. Kaya tumagtuwa yung mga tao doon. No? Ayan. Yan, pinapakita nila yung mga certificate of land titles po. Di ba? Tanong natin, nagawa ito ni Maudit ng tatay ninyo. Di ba hindi? Lahat lang ibigay. Tukang-tukang. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagbibigay ng mahigit 4,900 Certificate of Land Ownership Award at entitled sa Agrarian Reform Beneficiaries mula sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay sa seremonya sa Tibulog City ngayong Mayo 24 na mahagi rin ang pamalaan ng mga pang-agrikulturang kagamitan na bahagi ng proyekto ng gobyerno para mapataas ang supply ng iba't ibang agricultural products. Ayan ang totoong rally po. PBBM rallies key agencies to back faster distribution of lands to Sambo farmers. Kayo, destabilization rally ang ginagawa ninyo. Piniperwisyon ninyo yung gobyerno nagtatrabaho at totoong naglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino at may respeto sa human rights. Yan po yung ating Pangulo. Kanda kuba po sa pagtatrabaho. Kaya mahal na mahal siya ng ating mga mamamayang Pilipino. Yan ang totoong tagapaglingkod. Yan sabi ng ating Pangulo, PBBM, Farmers Welfare, a priority in Bagong Pilipinas. President Marcos Jr. assured the well-being of farmers is given priority under Bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas, anya, unahin natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistema nagpapairap ng kanilang kalagayan. The President said at the ceremonial distribution of electronic titles and Certificates of Land Ownership Awards or CLOAS sa Coronadal City. Yan ang utos ng ating Pangulo, PBBM Tudar, lead job to fast-track land distribution for farmers. Pakinggan natin yung sinasabi ng Pangulo. Hindi ako magsasagawang paglingkuran kayo. Hindi ako magsasawang paglingkuran kayo at maghatid ng iba't iba pang mga servisyo para sa tayong bayan, lalo na sa mga Department of Agriculture upang sa katuparan ang matagal nang pinapangarap ng ating mga magsasaka. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng mahigit 4,000 at 900 titulo para sa ating mga agrarian reform beneficiaries mula sa Zamboanga del Norte, sa Zamboanga del Sur at sa Zamboanga Sibugay. Ang mga titulo ito ay sumasaklaw sa mahigit 7,000 hektarya ng lupang nagsasangkahan. Grabe to. At upang masiguro na mas magiging produktibo ang pag-aaring ito, nagbibigay din kami ng ilang makinarya at kagamitan na nagkakahalaga ng mga mahigit 15 milyong piso. Matindi po. Napapaloob po ito sa 30 taksang proyekto Nagawa ni Maudit, di ba hindi? Sustainable Life Project para sa rice and vegetable production, yung major crop block farming, ang chicken egg production at iba pa. Ang lahat ng ito ay naglalayong gawing mas masagana ang inyong mga sakahan. Mapagaan ang inyong paghahanap buhay at mapabuti ang antas ng pamumuhay ninyo at ng inyong mga pamilya. Yan ang pagsusumikap ng ating Pangulo. Nakapagpila tayo ng mahigit 8,000 at 300 na titulo na sumasaklaw sa mahigit 12,000 hektarya ng lupain dito sa inyong region. Palalawigin pa natin ito, hindi lamang dito sa Zamboanga, kung hindi maging sa ibang sulok ng bansa upang mas marami na benepisyaryo ang tinapag dito. Umaasa po ako na ang mga titulo o CLOA at tulong na aming pinagkakaloob ay magsisilbing inspirasyon sa inyong at sa pagkaganap ninyo ng mahalagang tulong.
inyong mga anak at sa kanilang sa kanilang pang magiging anak na ipagpatuloy ang marangal na propesyon ng pagsasaka. Dahil sila po ang pag-asa ng sunod na henerasyon. Para po sa kaalaman ng lahat, higit sa mga report na natatanggap ko sa aking opisina, mas gusto ko na makita ko talaga ng personal ang bunga ng ating mga plano, inisyatiba at proyekto. Gusto ko rin masaksihan mismo ang tamang pagpapatupad ng ating mga kagawaran at global na pamahala ng mga programa ng Kaya gobyerno. nag-iikot siya mismo. Siguro na napapakinabangan ito ng ating mga kababayan. Yan po talaga ang hangarin at dalangin ko para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang magkaroon ng produktibo, maginhawa at mapayapang pamumuhay. Makakamit po natin ito kung tayong lahat ay magtulungan at pinagbubuklod ng isang layunin. Kaya naman po ay pinapaabot ko rin ang aking taus-pusong pagkilala sa pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno na walang humpay na paglilingkod sa ating sambayanan. Sa ating mga dar, na palagay ko, kung yung kalihim ninyo hindi natutulog, masalo pa kayo siguro hindi natutulog, hindi na rin kumakain dahil naghahabol talaga kami. At ang instruction ko sa kanila, dapat matapos natin yung labis sa 1 milyon na tutuloy na may bigay natin bago ako matapos ang terminal. Sa ating mga Ang target more than 1 million titles before na magtapos siya ng term sa 2028. sa land services ng DNR at sa Land Bank of the Philippines at maging sa ating mga opisyal ng iba't ibang lokal na pamahalaan dito sa Zamboanga. Tuloy lang po tayo sa pagkilos at sa pagtutulungan. Kasabay ng aking pasasalamat sa inyo ay ang muling pagbibigay ng direktibo na higit pang pabilisin ang proseso ng pamimigay ng titulo at serbisyo sa ating mga benepisyaryo. Sa ating Agrarian Reform Program, wakasan natin ang kahirapan ng ating mga magsasaka laban sa banta ng pagkagutom, laban sa pagkataong sa utang at laban sa kahirapan. Mga kababayan, patatagin po natin lalo ang ating pagkakaisa upang makamit natin ang mas mapayapa at Ay, naku naman yan. Sabi ko sa'yo, dahan-dahan, huwag masyadong Mapagkawal epal. na po ang ating mga pangarap. Nakailang ka na, Huwag ha? po tayong susuko sa pag-usap Kung walang ng case yan, sira na yung cellphone niya, girl. ang mas maliwanag Alam mo na yun. bukas para sa lahat. Buti ako, may case pa yan. Muli, binabati ko ang lahat ng ating mga benepisyaryo. Maraming salamat at mabuhay kayo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. So, makikita ninyo, lahat ng issue na dinadala ditong na uso, walang base po, akaka lang nila, mga akusasyon nila, gawa-gawa lang po, bungang isip nila po, mga kababayan, tawag dito sa amin, balubagi, masalansada, para lang may magamit na isyo laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at maiupo si Inday. Yan ang kanilang objective ko. Hindi na nakapagintay, naglalaway sila po. Ituloy natin yung sinasabi nito ni Placido. Takot sila. Pag sinabi sa kanila nung nasa itaas, pigilan nyo ang maisog. Otherwise, kakasuhan namin kayo. Eh talagang takot na takot sila. Lahat gagawin nila para hindi mo tayo matuloy. Kaya si Rudang magkaroon. Sino man matakot sa inyo? Tama? Nasa poder yung ating administrasyon. Paano matakot sa inyo? Tama? Yung mga local official, hindi kayo pahintulutan kasi alam na nila yung inyong intention is to destabilize. Tama? Ayaw lang ng mga local officials madamay kasi ang mandato ng mga local officials is to preserve and maintain order in their locality. So pananagutan nila pag may nangyaring kaguluhan sa kanilang lugar. Tama? Ang dala ninyo gulo. Kaya ang ginagawa ko, piniprevent na kayo na makagawa ng mga hakbang. Tulad nung ginawa ninyo sa Tagum City, na nanawagan si Alvarez ng withdrawal ng military. O ngayon, di ba na-censure siya ng Congress?
dapat nga expulsion, pero nakisama pa rin sa kanya yung mga members ng Congress. Censure na lang muna niya. Pag inulit pa ni Alvarez, kailangan tanggalin na siya, o di mag-rebelde na siya para klarado na siyang kalaban ng gobyerno. Tama? Yung mga rebelde nga po, sumurrender na sa gobyerno, nakisama na po, MNLN, MILN. Pagkatapos kayo, dating Pangulo, in supporter kayo ng dating Pangulo, kayo na naman yung nanggugulo. Hindi na kayo makapagintay. So ito yung open letter ni Maudix. So sabi diyan, I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their life. This is for all those whose plans have been cancelled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruption and obstruction in the use of the religious Trinidad Romualdez Plaza. Una-una, bakit yun ipapagamit? Romualdez yun. Tama? Inaalipusta ninyo yung mga Marcos Romualdez. Tapos ipagamit sa yung plaza. Di ba? Sabihin ninyo, hindi man yun personal na pera yung pinagawa. Iisa inyo ba? Personal din ninyo. Public yun. Sabihin ninyo, party kayo ng public. Party nga kayo ng public. Kayo yung party ng public na nanggugulo. Yung kabuang public ko, the whole Filipino nation, 31 million plus gusto yung ating Pangulong Bongbong Marcos na makapaglingkod ng mapayapa. Tapos ginugulo ninyo, iyan niya Mr. Maravillas, yung boto ninday, 32 million. Yung 31 million yon Marcos supporters, yung excess lang ko, yun ang Duterte. So majority rule po, inasa minority mo kayo eh. Kaya hindi kayo magkapag-invite ng maraming tao kasi inis na sa inyo. Saka yung cancellation ng flights, dahil yun sa bagyong si Akon, halangan magpaitulutan yung flights para madisgrasya. Pasalamat nga kayo, ginansel para sa safety ninyo. Di kung may ma-aksidente, may mamatay, nakita ninyo yung turbulence lang doon sa Singapore Airlines ba? Yung isang namatay, walang bagyo yun. So sabi niya mga kababayan dito sa Solan, all these places and activities have one thing in common. The Maoidsong rally scheduled on May 25, 2024 as part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent. They are doing everything to prevent this rally from happening. Siyempre po, kasi alam ng Marcos administration, destabilization rally yan. Sama, hayaan kayo na yung destabilize. May utos na nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa military, kaya umiikot siya. Voice destabilization na flat niya. Yan ang sabi niya sa mga Armed Forces of the Philippines. Gusto ninyo, hayaan kayo manggulo. Ba't kayo hayaan na manggulo? Dahil kayo din na nasa gobyerno, ganun din yung gagawin ninyo. This is not anya the first time they succeeded in preventing the rally in Bulacan province. First in Malolo City, and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte, Governor Edwin Pubahi, and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. Siyempre po, at saka yung mga sinasabi ninyo, local officials, governor, mayor, may mga kaso man talaga yun. At saka, bakit kasi kailangan pa ninyong mag-ikot sa buong Pilipinas? Di araw-araw kayo mag-rally sa Cebu o sa Davao City. Araw-araw. 24 hours kayo mag-rally, tapos naka-live stream. Ano ang problema ninyo? Doon, libre kayo kasi ang mayor si Baste. Di man kailangan ninyo mag-ikot para manawagan at ipalabas ninyo yung grievances ninyo, di ba?
Ang gusto ninyo, naghanap pa kayo ng damay. Dinadamay ninyo yung ibang mga local officials. Yung mga local officials, ayaw man makidamay sa inyo. Lalo sa Tacloban, teritoryo ng mga Romualdez yan. Tapos makikisama sa panggugulo ninyo. Ano yan? Tama? Masyado kayong abusado, masyado kayong entitled, feeling ninyo. Kayo lang yung may karapatan. Wala bang karapatan yung gobyerno na ipatupad yung batas at yung mga local officials i-present yung TC number. Malinaw na pwede ninyong nagawin ng expression ng inyong grievances. Ay, sa SMNI, gamitin niyo yung SMNI. Araw-araw ninyong banatan yung administrasyon ni President Bongbong. Yun ang ginagawa ninyo. Hindi pa kayo magot dito. Gusto pa ninyo lumabas. Sabi ninyo, freedom of expression. Malinaw na na-express naman ninyo yung inyong saloobin. Pagkatapos, sabi ni Placido, wala daw mag-cover sa kanila na national television. Hindi man interesado sa inyo. So gusto pa ninyong diktahan yung mga mainstream media na i-cover kayo. Ang mainstream media po, kasi ako bago ko sa mainstream media, kino-cover nila yung mga events na gusto nilang i-cover. Depende kung sa tingin nila, based sa kanilang evaluation po, makakatulong sa pagunlad ng bansa at saka kung interesado yung mga viewers nila. Yun ang kino-cover nila. Kasi ba't ka nag-cover ng isang kwento na wala mang interesado? O kung may interesado man, ibig makatulong, makasira pa. Tama? Pwede nila yun i-cover. Tulad ninyo, sa tingin ng mainstream media, hindi kailangan, hindi man makatulong, magkugulo lang kayo, kung hindi nila bibigyan kayo ng airtime, hindi man sila kumbinsido sa kausa na inyong pong ipinaglalaban. Kasi, balubagi nga, gawa-gawa lang, pasala-sala, sabi dyan, if only I would be the only one who will be made to suffer, I would not hesitate to start getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen. The peace and order situation will further deteriorate in a war that does not concern us will break out anytime. Yung economy daw will worsen. Kasi po, hindi man kayo tumutulong, hindi na kayo nakatulong, namimirwisyo pa kayo. Yung peace and order daw magde-deteriorate. Kayo yung nakaka-contribute sa pag-deteriorate ng peace and order. Nanggagatong kayo ng gulo. Gusto ninyong gatungan yung armed forces na mag-aklas. Kung maniwala yung armed forces sa inyo, o di ba nagka-civil war tayo rito? Baliktad yung mga pinagsasabi ninyo. Tapos yung sinasabi ninyong gira, yung sa China, hindi kami naniniwala. Kasi propaganda yung pananakot ng China para hindi na tayo gumalaw habang gusto nilang kamkamit yung ating exclusive economic zone. Huwag kami mauding. Kaya natin ang paimbestiga yung kasi yun ang rason kung bakit na-involved yung China. Bagal yung pinasok ninyong kasunduan, sinuko ninyo yung soberanya ng ating bansa. Sabi niya, worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the term limits of the one city will ensure not only perpetuation of power of one family, but the rate of democracy that this administration has unleashed on the nation. Wala na pong gano'n, mga kababayan, yung mga senador, inupuan yung tsatsa, economic tsatsa lang nga, yung mga kababayan. Walang politika. Kung may gustong political amendment po, kaalyado niya si Robin Padilla. You see, nag-ikulita po yung Senate Presidency, pinatag yung Senate Presidency Big Subiri, ang tumutubo para sa kunita, majority kaalyado niya. Kaalyado po ni Maudie, pati si Chisis Cudero po. So walang katotohanan, baseless po yung mga pinagsasabi nila. Si Bato kasama sa pumirma, tapos iyak-iyak siya, kasama pala siya sa nagkunita kay Big Subiri. Iyak-iyak pa yung asawa. Siya sabi ni Maudie, that I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is
Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. Ang nag-oppress sa atin, yung China, na naninindigan, tumatayo, nakikipaglaban ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, what about si Maudix po? Tumayo, di ba bumag yung buntot? Yung buti pa, yung mga participants doon sa atin ito regata sa West Philippine Sea, kahit maraming kababayan doon, natuloy po sila at hindi natakot. Si Maudix, kumusta yung jet ski? Di ba? Sabihin niya, puro hahaman lang na ngayon, pang politika. Hindi man nga, gumaroon ng lumangoy. Tapos, sasabihin niya, kaya niyang itaya yung buhay. Hindi ko maniwala. Sinabi nga lang ni Xi Jinping sa kanya, will be in trouble lang yan. You'll be in trouble. Bumag na yung buntot, tapos sasabihin mo, kaya mong itaya yung buhay mo. Kailan? Mas matapang pa yung mga members ng Akbayan na mga kababayan. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important and even more. So, now, when there is no transparency, accountability, this insecurity in our country. Based sa records po ng mga militant groups, more than 4,000 incidents of restriction, suppression ng peaceful assembly ang natamasa nila sa 6 years na pag-upo nyo bilang Pangulo. Yan ang sabi ng mga kabayan. It is a sadly for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights for their independence. It is in defense of those rights that we speak and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconveniences hit upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. Baliktad talaga niya, Mr. Maravillas. Yung tawag sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, forces of darkness, kayo itong may kaso sa ICC dahil sa libo-libong namatay sa EJK. Iniimbestiga na nga ngayon ng Kongreso. Baliktad yung ating Pangulong Bongbong Marcos, wala mang kanyang records mo at wala kang marinig na masasamang salita mula sa kanyang bibig. Kayo itong mura ng mura at nanggugulo. Tapos, pati nga simbahan, pinagmumura ninyo, pati yung Santo Papa. Tapos, ang tawag ninyo sa administrasyong Bongbong, forces of darkness. Sinang maniwala sa inyo niya? Kalyado ninyo, spiritual advisor ninyo, Pugante, si Pacquiao. Hinaganap ng batas. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Philippine nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not my own benefit, but for every Filipino citizen.